Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay, isang mapagpalang araw. Ang ngayon ay pinasabit ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay sa araw na ito sapagkat minsan pa ay madidinig natin, matutunghayan natin ang isa sa mga banal na kalooban ng ating Panginoon para sa atin na kanyang mga nilikha. At ito po ay hango sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at makakapiling natin sa pagkakataong ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din mo sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Sana po mga giliw naming mga taga-subaybay ay naglaan tayo ng tiyak na panahon para po wag nating mapalagpas ang mga punto por punto na ibig ituro sa atin ng banal na kasulatan para po sa ikagiginhawa ng ating pong mga kalooban, ng ating pag-iisip, ng ating mga kaluluwa. At alam niyo po ba, ang paksa na ngayon po ay ating sama-samang pag-aaralan ay tumutugon po sa ganitong pamagat. Mapalad ang naglilingkod sa Panginoon Diyos hanggang kamatayan. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, para tila baga na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang kaabalahan lamang para sa mga tao. At para bang ang tingin ng tao ay napakaliit na bagay para pag-usapan pa at pagtuunan nila ng panahon at pansin ang tungkol sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat nasasapatan po ang tao ngayon. Saka katwirang, basta ako wala akong ginagawang masama sa aking kapwa. Basta ako, wala akong inaagrabyadong tao. Basta ako, hindi nakalilimot sa Panginoon Diyos. Ay yun po bang mga ganoong pangangatwiran ay masasabi na nating paglilingkod sa Panginoon? O kung meron mang naglilingkod sa Panginoon, ay masasabi po nating hindi naman po nagtutuloy-tuloy. Dahil para bagang pagkat dumating na sa isang panahon na namumroblema, nagigipit na ang tao, ay iniiwanan na ang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ng ating paksa, sa likod ng mga pagdilingkod natin sa Panginoon Diyos, may naghihintay na dakilang kapalaran para sa mga anak ng Diyos na ang kanilang ginawang pagdilingkod ay hanggang kamatayan. Ibig sabihin, hindi po sila nagsawa. Mula pagkabata hanggang sa kanilang katandaan, hanggang sa kanilang kamatayan ay hindi po nila kinalimutan ang pagdilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ngayon ay aalamin po natin ano po yung dakilang palad na naghihintay sa mga taong naglingkod sa Diyos hanggang sa kanilang kamatayan. Umpisahan po natin ang pagtalakay, mga giliw naming taga-subaybay. Kapatid na Neraya, ano po ba ang isang uri ng pagkakamali at paglapastangan sa Panginoong Diyos ang nasasabi at nagagawa ng mga tao? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Inyo pong pakibasa, kapatid na Benhanan. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos
At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Narito po ang isang tagpo na nasulat sa Biblia tungkol sa malaking pagkakamali at paglapastangang nasabi at nagawa ng mga tao, lalo na po ng unang lahi ng bansang Israel o ng bayang Israel. Sa talatang ito ay maunawa po natin na nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. At ayon sa sabi ng Diyos, ang inyong mga salitaan niya ay nagsalita kayo ng laban at paglapastangan sa akin. Ang sabi ng mga tao, ano yung mga salita na sinabi namin na paglapastangan o laban sa iyo? Sinabi ng Panginoon, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anoan niya ang papakinabangin kung iingatan natin ang kanyang mga bilin. At kung tayo mamumuhay o maglilingkod na may mga pananangis o pagtitiis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. So ito po yung mga sagot ng Panginoon na sinasabi ng bayang Israel nung una, na dahil dito ay nahayag ang paglaban at paglapastangan sa Panginoon. At yun ay isang malaking pagkakamali. Ang sabihin ng tao at mahayag sa gawa ng tao ang pagsasabing walang kabuluhan ang maglingkod sa Panginoon. At kahit po sa ating panahon, mayroong mga ganitong tao na hindi nila lubos na nauunawaan ang pagsasabi ng mga salitang walang kabuluhan ang maglingkod sa Panginoon ay isang uri ng paglaban o paglapastangan sa Panginoon. Dahil hindi nila naunawaan ang halaga nito. Yung pakinabang nito, gaya ng sinasabing, ano anyang papakinabangan natin kung iingatan o tutuparin natin yung kanyang mga bilin, yung kanyang mga utos. Kung tayo magtitiis, magsasakripisyo sa pagtupad ng kanyang mga ipinag-uutos, ano ba ang mapapala natin? Hindi po naunawaan ng tao yan. At bunga ng di pagkaunawa, kaya nasasabi nila, walang kabuluhan ang maglingkod sa Panginoon. At yan ay isang malaking pagkakamali, isang malaking paglapastangan sa Panginoon na nagawa ng unang bayang Israel. At may mga taong nasasabi rin yan o nagagawa yan na pagkakamali o paglapastangan sa ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay lalong nililinaw po sa atin na sino nga ba ang dapat nating paglingkuran samantalang tayo ay nabubuhay. Ito'y walang iba kundi ang nag-iisang Diyos na buhay. Hinihintay niya ang ating paglilingkod sa Kanya. Lalong masama kung sasabihin ng tao na, kung maglilingkod ba kami, mabubusog ba ang tiyan namin dyan? Maraming ganyang katwiran na para bagang minamaliit nila ang pagbibiling ito ng ating Panginoon Diyos. At kapag ka ang tao ay nagsasalita ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, lalo na kung sabihin ng tao, wala namang kabuluhan kung maglingkod sa Diyos Hindi naman kami yayaman kung maglilingkod kami sa Diyos. Hindi naman kami mabubusog kung maglilingkod kami sa Diyos. Sa totoo lang, pag naglingkod ka sa Diyos, puro pagtitiis pa. Di ba? Pagka ganun po ang katwiran ng tao, sabi ng Panginoon, isang paglapastangan po sa Kanya ito. Ibig sabihin, higit pa sa kawalan ng paggalang ang ginagawa ng tao. Kaya ngayon ay binubuksan po ang ating kamalayan na kailangan po at napakakailangan. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng ating paglilingkod. Kung kaya tayo naglilingkod, ito ay para po sa atin din ng mga tao. Kapatid na Neraya, upang ang tao po ay hindi mahulog sa ganitong uri ng pagkakasala, yung paglapastangan sa Panginoon. Papaano po ba natin nararapat tignan at tanggapin ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Tanggapin natin batay sa itinuturo po ng Biblia kung gaano kaimportante at kung gaano kahalaga ang paglilingkod hanggang sa araw ng ating kamatayan. At ito po ay tinalakay at itinuro at ipinahayag sa Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 13. Sasalin po ng Biblia ang Revised Tagalog Popular Version. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga,
matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Narito po ang aral at turo mula sa banal na kasulatan nang ihayag sa pamamagitan ng mga talatang ito kung gaano kahalaga, ay sinabing totoong mapalad ang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos hanggang sa araw ng kamatayan. Bakit po mapalad? May mga dahilan. Sa talatang ito, dalawang mahalagang bagay agad ang makikita natin. Kapag ang tao nagawa niyang maglingkod sa Panginoong Diyos habang siya nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, kung anuman yung kanyang mga naranasang sakripisyo, anumang mga tiisin ng kanyang pinagdaanan, makapaglingkod lamang sa Panginoon, yun anyay matatapos. Matatapos ang kanilang paghihirap. O kasama po talaga yon na habang naglilingkod ka, kahit nga po sa trabaho pagka ikaw ay pumasok na isang trabahador, siyempre, sa kagustuhan mong ikaw ay kumita, kailangan handa kang magtiis sa pagtatrabaho. Pero worth it naman. Dahil sa kabila ng mga tiisin mo, ikaw ay susweldo. Gagantimpalaan ka batay sa iyong trabaho. Kaya maraming tao pinagtitiisan yon. Pero kung yung trabaho na kumikita ng salapi na minsan sapat lang sa pang-araw-araw ng pangailangan ay pinagtitiisan nilang gawin, lalong mahalagang pag-ukulan natin ng panahon na paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. At kahit dumating pa sa panahong mahirapan tayo, magsakripisyo tayo, o mamatay tayo na naglilingkod, hindi ibig sabihin nun ay kawawa tayo. Ayon sa Biblia, yun ang totoong pagiging tunay na mapalad. Sapagkat kung may mga hirap o sakripisyo man tayong pinagdaanan, pansamantala lang yun. Matatapos din yun. At sa kabila ng mga pagtitiis, mga pagsubok at mga problema ay nakapaglingkod pa rin tayo hanggang kamatayan. Yun ang magpapatunay niya na ang ating ginawa nagpapatunay ng ating katapatan. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay. Alam niyo po, kahit hindi ka naman maglingkod anumang bagay na pinagkakaabalahan mo, tanggapin natin mayroong hirap, mayroong tiisin tayong pagdaraanan. Pero bakit natin natatanggap yung pagtitiis, yung hirap na yon, sapagkat alam natin na sa kabila ng paghihirap, ng pagtitiis natin sa mga bagay na ating pinagkakaabalahan, ay meron tayong pakikinabangin. Hindi ba't mas lalong pangarapin natin na matamo ang pakinabang kung tayo po ay maglilingkod sa kabila ng maraming pagtitiis, ng pagtsatsaga, ng maraming suliranin sa buhay na ito, ay hindi natin pinabayaan ang paglilingkod sa Panginoon Diyos hanggang sa ating kamatayan. Ang sabi po ng Biblia, ikaw na ang taong mapalad. Kung dito sa buhay na ito, hindi tayo nabiyayaan, kinapos man tayo sa kapalaran na atin pong pinapangarap, kung maglilingkod tayo sa Panginoon Diyos, hanggang kamatayan, maliwanag ang sabi ng Biblia, ikaw ay taong mapalad. At dun po natin hinihikayat ang bawat isa na ganito natin tanggapin ang mga pagtuturong ito. Kung gusto nating maging mapalad, tanggapin natin na maglingkod tayo sa Diyos, samantalang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Bukod dito, kapatid na Neraya, bakit ipinahahayag ng tinig na mula sa langit na mapalad ang naglilingkod sa Panginoong Diyos hanggang kamatayan? Narito po ang mga makatwirang dahilan. Basahin po natin sa Juan Kapitulo 12, versikulo 26 at sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 24. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Dalawang mahalagang bagay po mula sa dalawang talatang binasa ang mapapasa tao kung bakit tinawag na mapalad ang naglilingkod sa Panginoong Diyos habang nabubuhay at kahit pa dumating yung panahon ng kanyang kamatayan ay abutan siya ng kamatayang nasa paglilingkod pa rin. Sabi sa talata, kung sino may naglilingkod sa akin, pararangalan siya ng Ama. So, pararangalan.
At bukod sa pararangalan ng Ama, yung mga taong naglilingkod sa Panginoong Diyos, ang naglilingkod sa Panginoong Kristo Jesus ay tatanggap ng gantimpala. So merong award at saka merong reward. Yan po ang gagawin ng Panginoon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. May pagpaparangal. Darating yung takdang panahon na yung pinakamataas na antas ng pagpaparangal, higit kaysa sa pagpaparangal na ginagawa ng mga tao sa mga taong nakagawa ng mabuti, higit doon ay gagawin ng Panginoon yung pagpaparangal na mula sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, pangararangalan niya sa harap ng mga anghel. At bukod doon, kung meron mang mga gantimpala o reward na nakakamit ang tao batay sa kanyang mga ginagawa, higit pa doon sa mga reward na yon o gantimpala na nakakamit ng tao sa mga paligsahan, sa larangan ng sports, yung pagiging masipag at walang absent sa pagpasok sa kumpanya nila o sa dakong kanilang pinagtatrabaho, nakakatanggap ng reward at aumento o kaya sweldo, higit pa ron, no? Gagantimpalaan ng Panginoon ang mga taong naglilingkod. Sabi nga, hindi liko ang Diyos para limutin yung ating mabubuting gawa ng paglilingkod na ating pinaglilingkod. At ang paraan ng Diyos para ipakitang siya makatarungang Panginoong Diyos na pinaglilingkuran, darating ang panahon, pararangalan niya ang mga taong naglilingkod sa Kanya, gagantimpalaan niya ang mga taong naglilingkod sa Kanya. Kaya sinabing, mapalad ang mga taong naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ito ang talatang sumasagot sa maling katwiran ng tao na makabuluhan bang maglingkod sa Diyos? May pakinabang ba kung ako'y maglilingkod sa Panginoon? Ito po ang sagot ng mga kasulatan. Bibiyayaan tayo, gagantimpalaan tayo, pararangalan tayo ng ating Panginoon kung tayo'y maglilingkod sa Kanya hanggang sa kamatayan. At sana malinaw po sa ating kalooban ang bagay na ito. Huwag po nating dayain ang ating sarili na siguro naman kahit pasulpot-sulpot na paglilingkod ay pararangalan pa rin ako ng Panginoon. Alamin po natin mga giliw naming mga taga-subaybay ang kahalagahan at kadakilaan ng pagpaparangal at pagkakaloob ng gantimpala ng ating Panginoon Diyos na sa mga taong naglingkod sa Kanya. Kapatid na Neraya, paano po ba inilalarawan ng Biblia ang pagpaparangal at gantimpalang ipagkakaloob ng ating Panginoon Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya hanggang sa kamatayan? Ang sagot po ng Biblia ay pinahayag ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay magkatawang tao. Ito po ay mababasa natin sa Mateo, Kapitulo 25, versikulo 21, kasama po ang 34. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan. Ang dalawang talatang ito ay naglalarawan po ng pagpaparangal at gantimpalang inihahanda ng Diyos sa mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya, na pinatunayan ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng paglilingkod hanggang sa araw ng kanilang kamatayan. Maliwanag po ang sabi, ang salita ng pagpaparangal ng Panginoon, ang sabi niya, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yun ang pagpaparangal. Magtatanggapin ng Diyos na ikaw ay isang tapat na lingkod. At gaya ng ating narinig, pinatunayan mo ang katapatan sa pamamagitan ng paglilingkod hanggang sa araw ng iyong kamatayan. Kaya sasabihin ng Panginoon sa iyo, mabuti at tapat na alipin. Parang mayroong isang sign na ganito, very good ang ginawa mo. Gaya ng may tapik sa balikat na nasisiyahan ng Diyos sa mga ipinaglingkod mo. Dahil ginawa mo ang lahat ng makakaya para mapaglingkuran siya at masunod yung kanyang mga bagay na ipinag-uutos. Kaya kasama doon sa salita ng pagpaparangal, pamamahalain kita ng maraming bagay,
at papapasukin kita sa aking kagalakan. Ang gantimpala naman, halika kayo, mga pinagpala ng Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo bago pa o buhat pa itatag ang sanglibutan. Merong kaharian ng langit, merong kaharian ng Diyos na napakaganda, na doon ay inilalaan bilang gantimpala sa mga tapat na naglingkod sa Kanya. Kaya ganito po inilalarawan. Kaya sinabing totoong napakapalad ng mga taong naglingkod at nagpakita ng katapatan sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa araw ng kamatayan. Sila'y pararangalan ng Panginoon at ang pagkilalang gagawin, ibibilang ka ng Diyos sa Kanyang tapat na lingkod at nakahandang pagtiwalaan pa at gagantimpalaan ng kahariang inihanda niya buhat pa ng itatag ang sanglibutan, ang kaharian ng langit doon sa Kanyang piling sa kalangit-langitan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga talatang ito ay lalong nagpapalakas ng ating pong pananampalataya, ng ating pag-asa. Kaya kung tayo man ay maglilingkod sa Panginoon Diyos, ito po ay hindi po pagsasayang ng panahon. Manapa, nag-iipon tayo ng mabubuting gawa at yung mabubuting gawang natitipon natin, yun po ay magpapatotoo o magpapatunay na tayo sa anumang sitwasyon ng buhay natin na pinagdaanan sa buhay na ito ay pinagtapatan natin ang ating Panginoon. Hindi natin siya kinalimutan. Sinunod natin ang kanyang banal na kalooban. At hindi baga napakasarap sa kalooban na ang Diyos mismo ang magsasabing mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Magagalak at nagagalak ang Panginoon sa tuwing gumagawa tayo ng kanyang kautusan, ng kanyang kalooban, at pinaghahandaan natin sa ating buhay ang totoong pagdilingkod sa Kanya, mga giliw naming mga taga-subaybay. Dahil dito, kapatid na ni Raya, papaano natin nararapat paglingkuran ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 100, versikulo 2. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Narito po ang sagot ng Biblia kung paano pinaglingkuran siya ng mga unang lingkod ng Diyos. Bunga ng pagkaunawa sa kahalagahan nito na mayroong pagpaparangal at gantimpalang inihahanda ang Panginoon. Kagaya ni David na talagang pinagbuti niya ang paglilingkod at tinuruan niya ang bayang kanyang nasasakupan kung paano paglilingkuran at kung anong tamang damdamin o kaloobang taglay na dapat ay nasa taong naglilingkod sa Panginoon para ang Diyos ay malugod. Ang sabi niya, mangaglingkod kayo sa Panginoon na may kasayahan. Yung iba po kasi napipilitan lang eh. Opo. Pagka naglilingkod ka sa Diyos, ang kalooban mo ay napipilitan ka lang o parang malungkot ka, hindi ka masaya, hindi magiging acceptable o hindi magiging katanggap-tanggap sa Panginoon ang ating paglilingkod. Para tayong anak na inuutusan ng ating magulang, damang-dama at alam ng magulang kung masaya kang sumusunod o ikaw napipilitan lang. Yung ibang anak nagdadabog pa o nakasimangot. Kahit makatupad ka nung iniuutos, hindi mo mapapalugod o hindi masisiyahan ang kalooban ng iyong magulang. Kaya maglilingkod din lang tayo dahil nakita natin ang importansya nito. Yung halaga nito, na sa totoo lang kahit wala sanang pagpaparangal o gantimpala dahil sa mga unang pagtuturo ay naunawaan natin ang maglingkod sa Diyos ay yan ang unang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos bilang tao. Ang kagandahan nga sa ating Panginoon ay hindi niya tayo inuobliga bagamat obligasyon natin. Ang gusto niya, magkusa tayo at gawin nating masaya ito kaysayang maglingkod sa Panginoon dahil bukod sa iti ating katungkulan, gagantimpalaan tayo, pararangalan tayo. Ito na nga ang pinakamakabuluhang bagay na pwedeng pagkaabalahan ng tao habang nabubuhay sapagkat dadalhin siya nito sa totoong pagiging blessed o pagiging mapalad na kalagayan. Kaya dito po namin kayo hinihikayat. Maglilingkod din lang tayo, maglingkod na po tayong masaya. At sa loob po ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ganito pinaglilingkuran ng Panginoon. Masaya, kusa.
Kaya sa mga pananambahan, sa mga pagkakatipon ng isang naghahayag ng masayang paglilingkod, palagi may masayang awitan ng mga pagpupuri sa Panginoon. Dahil ganito pinaglingkuran ng mga unang lingkod ng Diyos ang Panginoon at nalugod siya. Ganito rin natin dapat paglingkuran siya sa ating panahon para malugod at maging katanggap-tanggap tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang kasayahan ng kalooban sa paglilingkod sa Panginoon ay Diyos din ang gagawa nito. Kasi po, kaya merong mga tao na para bagang nahihirapan maglingkod. Kasi po, may mga tao na nagtatanong sa kanilang sarili, paano ka naman sasaya sa paglilingkod kung marami kang alalahanin sa buhay? Kung marami kang problema? Kung nagigipit ka sa buhay na ito? Paano kang sasaya naman sa paglilingkod sa Panginoon? Alam niyo po ang sikreto. Para sa kabila ng mabibigat na problema, suliranin, kagipitan sa buhay na ito, ay malikha sa atin ang kasayahan, maglingkod tayo sa Kanya. Makinig tayo ng Kanyang mga banal na salita. Yung mga banal na salita na yon ng ating Panginoon ang gagawa sa ating kalooban upang magtaglay tayo ng kasayahan sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi po imposible yun. Kaya nga, sabi ng marami na pag kami problema, iwan muna paglilingkod. Hahanap muna ng solusyon. Na sa katotohanan, lalo lamang napapahamak ang tao. Huwag nating hanapin ang solusyon pag tayo po ay namumroblema. Ang hanapin po natin, yung magbibigay ng solusyon. At yun po'y walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Paano natin masusumpungan at mahihingan ng solusyon ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, sa pamamagitan po ng ating pakikipagrelasyon sa Kanya, at sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kapatid na Neraya, ano po ang isa sa mga mahalagang gawa ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ay mababasa natin sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 8. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Narito po ang isang mahalagang gawa ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng ating narinig ayon sa sagot at turo ng Panginoon, batay sa nasusulat, sa Panginoong mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kailangan po nating mag-ukol ng pagsamba sa Panginoong Diyos lamang. Kaya sa loob po ng kabanal-banal Iglesia, wala tayong ibang pinag-uukulan ng pagsamba, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Meron po tayong takda na pagkakatipong pagsamba sa mga dakong sambahan. At dito po namin inaanyayahan na makasama at maranasan po ninyo at maramdaman nyo ang kaluguran ng Panginoon, sapagkat sa ganitong mga gawa na siya'y sinasamba at pinaglilingkuran, ang Diyos po ay nalulugod. At bukas po ang lahat ng mga dakong sambahan ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Makipag-ugnayan lang po kayo kung saan kayong naninirahang dako para masabi namin kung saan yung pinakamalapit na address ng mga dakong sambahan na pwede nyong puntahan para makasama po namin kayong sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. At kung magawa po natin yan, magawa natin ang sinasabi sa Bibliang mahalagang paglilingkod sa Panginoon na magdadala sa atin sa tunay na pagiging mapalad kahit na tayo sumapit sa araw ng kamatayan. Kamtin natin ang gantimpala at ang pagpaparangal na mula sa ating Panginoon. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay, nawa ay naging malinaw po sa ating mga puso, sa ating pag-iisip, ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ang pagsamba sa ating Panginoon Diyos, hanggang sa araw ng ating pong mga kamatayan, sapagkat hindi walang kabuluhan kung gagawin natin ang kaloobang ito ng Panginoon, gaya ng katwiran ng maraming tao. Mapalad ang taong naglilingkod sa Panginoon Diyos hanggang sa kamatayan. At dito, hinihikayat namin kayo, sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ihandog natin ang ating pananambahan sa Diyos
ihandog natin ang ating gagawing paglilingkod sa Kanya. Sana ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito, basbasan ng Diyos sa ating puso't kalooban mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.